Ano yung pinakamahal? Pinakamahal? Oh, yung pinakamahal kahit di ko makain. Gusto ko lang, nagtitrip lang ako. Pinakamahal. May napansin ka na bang tao na todo flex ng yaman, mayabang sa pera, kotse, negosyo? Pero kapag tiningnan mo ng mabuti, parang wala naman talaga? Gusto nyo sunugan tayo ng pera? O, halika, magsimula tayo. Gusto nyo, sa kalsada, ilabas nyo lahat ng pera nyo. Ilalabas ko pera ko, magsunugan tayo. Isa lang ang sisiguraduhin ko. Abo na, pati buto nyo. Yung pera ko, hindi pa naabo. So ang tanong ngayon, may sakit pa sa isip ang ganitong klaseng tao? Meow, 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 meow. O trip lang nila magpanggap? Pag-usapan natin yan. I can tell we need to talk about things. The cold truth. Unahin natin sa malinaw na punto. Hindi lahat ng nagyayabang ng kayamanan ay may mental illness. Sa totoo lang, mas madalas na ugali or coping mechanism lang yan, hindi sakit sa isip. Number 1 dahilan? Insecurity. Tanga na, pag may binembang nga ako, halos nagpapakabatay eh. Ay, Francis, wag mo ako iiwan. May mga tao na kulang sa confidence. Yung mga gunner mo, nasa labas daw. Huwag ka mo lumapit 50 meters away. Ayoko na nai-intimidate yung mga tao. Hindi kontento sa sarili at gustong magmukhang successful sa paningin ng iba. Aba dyan, dala. Pera, pang tip. Pengi ako 50 mil muna. Pengi muna ako 50 mil. Kaya ang ginagawa nila, pinapalaki ang kwento, dinadagdagan ng achievements, at kunwari may pera. Kung doble ng kayamanan ni Rosmar, isang humanitarian ko lang ang katapat. Kaya ba't ako hihingi sa kanya sponsorship? Eh sa totoo lang, siya nga tumatawag sa akin, humihingi ng 100,000 para kay Diwata eh. Eh ba't ako magbibigay? Sa madaling salita, kung magmumukha akong mayaman, baka mas respetuhin nila ako. 42 million pesos. Pangalawa, compensatory behavior. Ibig sabihin, bumabawi sila sa kabiguan pressure ng society. Paghahambing sa social media. Nakita mo ba to? Ayan o. Solid gold yan o. Solid rose gold. Oh. Diyos ko, eh di mamatay-matay na naman sa inggit yung mga basher ko. Oo, akala nila naghihirap na si Epilem. Eka, mga pinalalabas nila eh. Ano eka, Kristo na lang eka sa sabungan. Wala na eka pera, bla bla bla. Sa panahon ngayon na puro flex ang nakikita online, may mga tao na napipilitang sumabay, kahit hindi naman totoo. Tuloy ho, nung sinugod ho ako sa bahay ni Makagamo, eto sir, sa inyo ko lang sasabihin. Nasa akin na ho lahat ng pagkakataon para tunawin siya. Pero mas nangibabaw pa rin ho yung pagiging makatao ko. Hindi ko ho siya tinuluyan. Totoo po yan. Ngayon, ang pinalabas ko na lang, wala ako doon. Pero obvious ho, nandun ako. Actually, nasa akin ho lahat ng pagkakataon para igupo siya. Para dalain man lang sana. Pero naisip ko, may pamilya yan eh. Naisip ko, baka may anak din. Pangatlo, narcissistic traits. Pero linawin natin to. May mga taong gusto ng atensyon, gustong hinahangaan, mahilig mag-exaggerate ng achievements. Ito ang pambili ng katulong ng mga gulay. Ito naman, yung R8 ko na tigto 28 million. Ito yung ginagamit pamalengke. Tapos yung ginagamit kong panggala, yung Bentley ko na tigto 37 million. Kabibili ko lang nung nakarang linggo. Tapos, andito yung aking Mustang. Yan. Tapos, ayun yung aking motor. Ayun yung aking tigawalis. This is my humble home. Yes. Wala nang paglagyan yung mga sasakyan. Pero take note, hindi ibig sabihin nito ay may narcissistic personality disorder na agad. Ang NPD ay bihira at kailangan ng professional diagnosis. Sa mas extreme na kaso, may tinatawag na pathological lying. Dito, paulit-ulit ang pagsisinungaling.
Palaki ng palaki ang kwento. Minsan, pati sila mismo, naniniwala na sa sarili nilang kasinungalingan. What happened? I know what happened to Lisa. I know, but I want to see. Inaway niya ako, nasa Australia ako, inaway niya ako eh. Ni Lisa. Oh, 2016. Tumawag sa akin si Lisa, nasa New South Wales ako. Sabi niya, Francis, kailangan ko ng 40 million. Sa akin lahat ng conversation namin ni Lisa, no? Ngayon, sabi ni Lisa, kailangan ko ng 40 million. Sabi ko, Manang, nasa Fort Lauderdale ako. Nasa US ako eh. Nasa Fort Lauderdale ako, nasa cruise line ako. Ngayon, pagdating ko ng Florida, kukuha na, magja-jump off ako ng ship, kukuha ko ng flight, diretso pa Australia. From there, kita transfer ko yung pera. Anino? Binigyan niya ako ng pangalan, Ledesma Apelido. Ledesma po Apelido. Nag-delay lang ako ng isang araw, nagalit sa akin, bla bla bla. Binlock ko na. Ayaw ko na naman kausap. Sabi ko pa, bihira ka, ikaw may kailangan, ikaw pagalit. Bihira ka, ikaw may kailangan, ikaw pagalit. Pero malinaw ulit, hindi lahat ng fake flexer ay ganito. Para malinaw, hindi ito schizophrenia, hindi rin bipolar disorder, at hindi rin delusyon. Maliban na lang kung naniniwala sila sa bagay na imposibleng-imposible, kahit may ebidensya na. 42 million pesos. Sa huli, karamihan sa mga taong nagyayabang ng kayamanan na wala naman talaga ay insecure, naghahanap ng validation. Kaibigan ka sa akin, pero naging masama na rin. Okay? Sa akin lang, lahat ng may kinalaman sa pagkawala ng mga property ko na pinagtuluan ko ng pawis, hahagitin ko lahat siya, pare. Pare, hindi ako gaya mo, bilyonaryo ka. Pero hindi ko alam kung saan galing ang pera mo. Maaaring sa kumpanya mo na sinasabi na Tim Horton at World Balance. Okay. Pero alam mo, pare, marami tayong video. Pinuntahan natin lahat ng mga pag-aari ko. Yung pera ko na hinihiram mo, pare, hard-earned money yun. Pinita yan sa Plaisdaan, sa mga lupain ko sa Isabela. Pinagtuluan ko ng pawis yun. Halos masunog yung mga balat ko nun sa init ng araw. Halos magpaltos-paltos yung katawan ko sa tubig alat pag nagbibreed ako ng bangos at nagpapakain ako ng isda. Halos magtanda uka-uka yung mga kuko pag nasa Cagayan ako para makapagtanim ng palay. Halos madiktaan yung mga mukha ko sa tulo ng mga takta ng mangga para magkapera. Ganyan ko hinahanap yung pera. Halos magkanda paso-paso ako ng nitric acid para makapag-separate ng ginto sa copper. Ganyan ho, hard-earned money ho yung amin. Lahat ng hanap buhay pinasa ko. Hindi ko ho yun ipinagdamot sa tao nung kinailangan ng Pilipinas yung tulong ko. Pero ang masakit ho sa akin kasi, yung in-establish ko na para sa akin, okay, ay winalangiya ako ng taong tinuring kong higit pa sa kapatid. Gustong kontrolin kung paano sila tingnan ng iba. Hindi sila baliw. Hindi rin sila may sakit sa isip. Meow, 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 meow. Emotional compensation lang yan. Gusto nyo sunugan tayo ng pera? O, halika, magsimula tayo. Gusto nyo, sa kalsada, ilabas nyo lahat ng pera nyo. Ilalabas ko pera ko, magsunugan tayo. Isa lang ang sisiguraduhin ko. Abo na pati buto nyo. Yung pera ko, hindi pa naabo. Palakpak! Like, share, at mag-subscribe ka na sa channel na to. May mga susunod pa tayong kwento na mas lalong tatama sa Real Talk. Salamat sa panunood. At tandaan, hindi lahat ng mayabang ay mayaman.